Mga kapuso, inyo po nakikita ay satellite image ng bagyong Juan na patuloy ang paglakas habang lumalapit sa kalupaan. Mamayang gabi o bukas, posibleng maging super typhoon ng bagyo bago ito maglandfall sa Isabela o Aurora bukas o sa Lunes ng umaga. Bukas o sa Lunes, posible maglandfall ang Typhoon Juan at puspusan ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa inaasahang pagtama nito. At may mga residente ng maagang pinalikas. Nakataas ang signal number 2 sa Camarines Norte. Sa bayan ng Daet, naglalakihan ng mga alon. At nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Pia Ivan, mahina pero panaka-naka yung pag-ulan na naranasan sa buong maghapon dito sa Camarines Norte na nasa ilalim ng signal number 2. Naka-heightened alert ang probinsya, kaya sa pilitan na yung ginawang paglikas sa ilang residente na nakatira sa mababang lugar at nasa tabing dagat. Kaya po, kailangan po natin na pag-evacuate para po ito sa kaligtasan po ng lahat. Buong maghapon nagbahay-bahay ang LGU sa sitio Mandulungan sa Barangay Gubat sa Daet, Camarines Norte para palikasin ang mga residente. Pero may ilang ayaw talagang lumikas, tulad ng mag-asawang Sonia at asawa niyang stroke patient na si Arnulfo. Hindi po ba kayo natatakot malakas ang bagyo? Natatakot nga ako, ma'am, kaso nga no choice man ako, ma'am, sa kanya. Ayaw talaga niya, ma'am, umalis. Sinahirapan pa siya, ma'am, magpunta ng CR. Ayaw naman niya mag-diaper. Kaya dito na lang po kami. Nakaantabay po yung ating mga kapulisan para po tumulong din hanggat maaari ay makuha pa sa pakiusap. Kung hindi ay talagang gagamit na tayo ng siguro persa na. May iba namang lumikas na sa takot na maulit ang naranasan ng manalasa sa Daet ang mga nakalipas na malalakas na bagyo kung kailan bubong na lang ang makikita sa mga bahay nila. Si Jonah na natroma dahil sa sinapit noong bagyong Rosing noong 1995, itinaas ang mga gamit sa bahay at nag-empake ng mga damit na dadalhin sa evacuation center. Kinakabahan po at yung napapanood ko po sa Cebu, baka ganun. Huwag naman sana. Mababang lugar kasi at nasa tabing dagat ang sitio Mandulungan kaya karaniwang bumabaha rito kapag tuloy-tuloy ang ulan. Sanay na raw lumikas ang mga residente tuwing may bagyo, pero sa totoo lang, nakakapagod na raw. Ang iniisip ko yung kaligtasan ng mga anak ko tsaka yung mga apo ko kasi talaga lumalalim dito sa amin yung tubig. Siyempre po nakakaawa sa tulad naming mahihirap na binabaha pero wala naman po kami magawa. Malaki ang mga alon sa Daet buong araw. May storm surge warning o banta ng daluyong sa Camarines Norte kaya bawal maligo sa dagat at bawal pumalaot ang mga mangingisda. Pero naligo pa rin sa dagat ang grupong ito. Hindi naman kayo natakot, sir, kasi malaki yung mga alon at malakas ang hangin. Sanay na po kami, ma'am. Taga-probinsya po kami, kaya sanay na po kami. Bawal na po, pero paalis na rin po kami. May mga residente namang nagkumpuni ng bubong at naglagay ng mga pabigat bilang paghahanda sa pagtama ng bagyo. Ang mga residenteng may budget, nagpabook sa mga hotel. Kahapon pa naka-heightened alert ang probinsya ng Camarines Norte. 9 sa 12 bayan dito ay nasa tabing dagat, kaya binabantayan laban sa baha at pagtama ng storm surge. Handa na ang evacuation centers, food packs at rescue equipment. Nasa gitna kami from pasok ng area ng Bicol region and then going to projected landfall nila. Nasa gitna ang Camarines Norte niyan. So we anticipate prolonged heavy rains and intermittent strong winds. Sa palagay namin makakasapat naman ito sa immediate na pangangailangan. But of course, if this prolong ang operation natin, we will be needing in external assistance. Sa Pio Duran sa Albay, pansamantalang inilipat ang mga pasyente ng Pio Duran Memorial District Hospital sa bagong hospital building sa Barangay Karatagan bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyong Juan. Pia Ivan, nagbabala yung FIVOC sa posibilidad ng lahar flow sa palibot ng Mayon Volcano, partikular sa ilang lugar sa Albay. Posibleng idulot daw po yan ng malakas at tuloy-tuloy na ulang dala ng bagyong Juan. Kaya para po sa mga residenteng nakatira sa mga lugar na yan, maging alerto, mag-ingat at makinig sa abiso ng mga otoridad, lalo na kung tungkol sa paglikas. Yan ang latest mula rito sa Camarines Norte. Balik sa inyo, Pia Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.
Nagpatupad na po ng forced evacuation sa Camarines Sur at gamit ang mga rescue vehicle, inihatid sa mga evacuation center ang daan-daang pamilya. Ang sa LGU, mas mainam na mailikas ng maaga ang mga residente para maiwasan ang anumang kapahamakan lalo na sa mga lugar na binabaha at nakakaranas ng landslide. Naka-preposition na rin ang mga food pack mula sa DSWD. Nagkaroon pa ng pagkakataon ng mga magsasaka sa Isabela na makapag-ani bagong inaasahang pagtama ng Bagyong Uwan. Naghahanda na rin ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Mula sa Etxague, Isabela, nakatutok live si June Veneracion. June. Ivan, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang lugar dito sa lalawigan ng Isabela, pero habang wala pa ang Bagyong Uwan ay pagkakataon ito para sa mga magsasaka na maisalba ang kanilang kabuhayan. Mabilisan ang pag-ani ng mga magsasaka sa natitira na lang tanim na mais sa bayan ng Etxague, Isabela. Mabuti na lang may panahon pa dahil paparating pa lang ang Bagyong Uwan. Isa ang Isabela sa mga posibleng direktang tamaan ng malakas na bagyo. Salamat kasi umabot pa ng Narbes to. Kasi malakas yung paparating na bagyo. Pero higit na mahalaga ang buhay ng tao. Kaya mabilisan din ang deployment ng mga rescue team at equipment sa mga critical areas. Nagsasagawa na ng preemptive evacuation sa mga coastal town ng probinsya. Pati yung mga preemptive evacuation na ginagawa ng mga coastal areas, pati yung mga low-lying areas. Lagi na lang kami nakahanda. Kung anumang klaseng bagyo yan, kung simpleng typhoon o super typhoon, ang ating mga rescuers, ang ating PNP, AFP, PNP, lahat yan nakatutok na yan. Kung kailangan po evacuate, pakinggan natin ang ating mga rescuers. Kanya-kanya naman ang mga residente sa pagtatali ng bubong. Isa sa pinangangambahan dito ay ang pag-apaw ng Cagayan River na kadalasang nagpapalubog sa mga komunidad. Kaya naghahanda na rin ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Kung maaari po maghanda na po kami para makaiwas disgrasya po. Naka-full alert status na ang mga pulis. Heightened alert naman ang militar. Worst case scenarios dito nga yung flooding kasi talagang surrounded by river itong Isabela and Cagayan. So yun yung worst case scenario na pinag-aaralan na ina-anticipate na namin ngayon and we are preparing for that. Sabi ng Isabela PDRMO ay nagbukas na ng 2 gate ang Magat Dam at patuloy na nagpapakawala ng tubig bilang paghahanda sa malakas na ulan na dala ng Bagyong Uwan. Ivan. Maraming salamat, June Veneracion. Mahaba na po ang pila ng mga truck na stranded sa Dumangas Port sa Iloilo dahil sa pagkansela ng mga biyahe. At ang paghahanda ng mga residente roon sa pagtutuklay ni John Sala ng GMA Regional TV. Habang unti-unting bumabangon sa hagupit ng Bagyong Tino ang mga taga-Dumangas, Iloilo, may isa na namang bagyong pinangangambahang magpapalala sa kanilang sitwasyon. Ito ang Bagyong Uwan. Nangangamba ngayon ang mga residente ng coastal areas sa bayan ng Dumangas, Iloilo. Hindi pa nga raw sila nakakabangon sa pananalasa ng Bagyong Tino, heto't meron na namang panibagong bagyo. Si Mang Ben itinigil muna ang pagkukumpuni ng nasira nilang bahay. Amo ganin sir, do wala pa kayo mawan ba? Si balay ay gubaya naman balaw. Si Tatay Ruben naman, ayaw na raw maulit ang nangyari sa kanilang bubong. Sige na, kuanang ko ka mga kwaya niyo. Para nga hindi sa madalabla kong kuan. Sige pamanting ko. Sinabantingan ko kay... Hindi ko bantingan, basi kag madisgrasya naman. Nakahanda na ang MDRRMO Dumangas sakaling magpatupad ng preemptive evacuation. Nakapreposition na rin ang mga gamit pang rescue. Kag ang aton nga mga gamit, ara man dira, nakita man ninyong si steady pa dira, ara pa aton rubber boats, fiberglass boats. Ang isa naton ka fiberglass boat, aton na to sa Philippine Coast Guard naton, para kung in kaso may gamiton sila dito, kag may ari man kami diri nga gamiton in kaso nga may mga emergency. Sa Dumangas Port, mahaba ang pila ng mga stranded na truck matapos kansilahin ang biyahe ng mga ro-ro vessel. Budlay man kahit stranded kami di mo.
Ivan, ayon naman doon sa Dumangas MDRRMO ay nakahanda na ang kanilang mga relief goods para ito sa mga residenteng lilikas. Ivan? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Samantala, hindi pa man nakakabangon sa pananalasa ng Bagyong Tino, naghahanda na ulit sa paglikas ang mga residente naman sa Eastern Visayas. At mula sa Catbalogan, Samar, nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico, go ahead. Pia, puspusan ang paghahanda ng mga taga-Eastern Visayas sa posibleng epekto ng Bagyong Uwan dito sa kanilang lugar. Sa gitna ito ng paggunita ngayong araw ng anibersaryo ng Bagyong Yolanda. November 8, 2013, nang humagupit ang super bagyong Yolanda sa Eastern Visayas na ikinasawi ng mahigit 6,000. Sa paggunitan, ika-12 anibersaryo ng pagtama ng bagyong Yolanda, nagmisa bilang pag-alala sa kanila. Si Melchor Cerevilla, emosyonal pa rin tuwing naaalala ang bagyo. Nakaligtas siya nang kumapit sa puno ng niyog, pero hindi nakaligtas ang kaniyang apo. Yung mga kalamnang ko, pag nakakarinig ako ng may bagyo, parang na ako ang tagal na pero hindi mo maiwasan Oo, pag sabi na may typhoon, na ako nagkaadan ako ng trauma. Kaya ang paalala ng lokal na pamahalaan, huwag kalimutan ang mga aral na iniwan ng trahedya, lalo't isa na namang super bagyo ang nagbabadya. The government is prepared, but we cannot handle 200,000, 300,000 people. You yourselves have to be prepared. It's like 24 hours, 48 hours to prepare. Imagine, kailangan maglabas pa ako ng liquor ban. Bakit? May mga iba dyan, matitigas ang ulo Sabihin na, sir, malamig, kaya umiinom kami. Ilan ang namatay ng mga lasing nung Yolanda? Ang daming namatay. Ang mga tagadulag sa Leyte, handa namang lumikas ulit kahit hindi pa tuluyang nakakabangon mula sa pananalasa ng Bagyong Tino. Malaking alon hanggang kalsada, takbuhan kami. Successive naman ang dito, bagyo. Hindi na pagkatiwalaan. Nagpulong na kahapon ng iba't ibang ahensya sa Eastern Visayas Region para paghandaan ang Bagyong Uwan. Iminungkahi nila ang preemptive o forced evacuation sa mga LGU. Pia, dito sa ating kinalalagyan sa Catbalogan City sa Samar Province, makulimlim ang panahon sa ngayon. Kagaya din sa ibang mga lugar dito sa Eastern Visayas ngayong araw. Samantala, sa probinsya ng Cebu naman na binaha dahil sa Bagyong Tino, nagsagawa na ang mga otoridad ng preemptive evacuation lalo na sa mga high-risk na lugar. Pia? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV.